Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako po si Althea, dati akong model and beauty queen na nakatira dito sa San Fernando, Pampanga. Noong high school at college ako ay sanay akong hinahangaan ng tao. Mataas ang tingin nila sa akin kasi bukod sa matalino ako at consistent honor student, ay nagwo-work ako bilang isang print and TV commercial model. Nagwagi din po ako sa ilang mga beauty pageants at isa ako sa mga naging extra with long exposure sa mga sikat na teleserye tulad ng Ika-6 na Utos, Encantadia 2016, Wish Ko Lang, Magpakailanman, MMK at marami pang iba. Ang totoo niyan ay marami ang lumalapit sa akin noon na mga talent scouts at inaalok nila ako na mag-artista. Pero ng mga panahong yon ay hindi ko feel ang maging artista kasi ang pangarap ko talaga ay maging CPA at lawyer. Kaya palagi ko silang tiniturned down at sinasabi kong masaya na ako sa current status ko bilang isang modelo. Sa kabilang banda, ako yung tipo ng tao na hindi superstitious o nagpapaniwala sa mga kababalaghan at sa pamahiin. Katunayan niyan, Papa Dudut, ay hindi po ako naniniwala sa mga multo, aswang, kapre, tikbalang, engkanto at lalong-lalo na ang tiyanak. Para kasi sa akin ay bunga lamang ito ng malilikot na isipan ng tao at hindi ito nag-i-exist sa totoong buhay. Pero Papa Dudut, dumating ang panahon na sinubok ng tadhana ang aking mga paniniwala sa paranormal. Nagsimula ito noong taong 2016 kung saan ay grade 10 ako noon. Natatandaan ko, Filipino time, last subject namin. Since that time ay nauuso na sa mga balita ang mga ina na tinatapon lang sa basurahan ang mga sanggol na halos kapapanganak pa lamang. Nagkaroon po ng debate sa school. Mas mabuti bang buhayin ng bata o ipalaglag ito? Yan ang naisip na debate ng guro namin. Yung Filipino teacher namin na yon ay mahilig magpa-recite at magpahiya ng mga estudyante. Hilig niyang tawagin ang mga estudyanteng mahilig tumulala sa room, pasaway, maingay o madaldal. O yung mga mababa ang grade sa kanya. In short, ay parang walang natutunan daw sa mga tinuturo niya. Siya mismo ang nagsabi niyan. Ganyan siya kalupit. Yung pagpasok niya pa lamang sa pinto ay maninigas ka na sa takot. Then, ako ang napili niyang tumayo sa harapan bilang ako naman ang top 1 sa klase. At yung inilaban niya sa akin ay yung kaklase naming weirdo, I mean para siyang depressed na tao dahil minsan ay makikita mo na lamang siyang malungkot. Wala siyang kaibigan sa room kahit na yung iba naming kaklase na mismo
ang lumalapit sa kanya. At sobrang tahimik niya. Kapag nagsasalita siya ay kailangan mo pang ilapit ang tenga mo sa bibig niya para marinig mo. Tumayo naman agad yung kaklase naming weirdo na tawagin na lang natin sa pangalang Emma. Hindi naman bobo si Emma kaya panatag ako noon na hindi magiging awkward ang debate. Alam kong makakasagot siya at tama nga ako doon. Lumakas yung boses ni Emma noong nagdi-debate na kami at nagpapalakpakan na ang lahat kasi unang round pa lamang ay naging mainit na ang debate namin ni Emmy. Siya nga pala ang pinaglalaban ko na dapat lang na ipalaglag ang bata kung hindi naman kayang buhayin ng mga magulang. Kaysa mabuhay ito ng madaming kakulangan at pwede pang magkaroon ng depression ang bata dahil nga sa aksidente at hindi gusto ng mga magulang ang bata. Si Emma naman ay ipinaglalaban na kahit na anong mangyari kailangan mong buhayin ang bata dahil dapat unang pagtatalik pa lang ay naisip mo na pwedeng may mabuo at kailangan mo yung panagutan. Bigay yun ng Panginoon at kapag bigay daw ng Diyos ay kailangan mong pasalamatan. Ganyan yung mga batuhan ng salita namin noon. May mga part pa na malalalim na mapapa-o ka na lamang dahil nasa pawan ako ni Eva that time. Ito yung debate na tumagal talaga sa amin at lahat ng mga kaklase namin ay nag-i-enjoy maski guro namin noon. Nangingiti na hanggang sa uminit na ang laban. Nanggigigil na ako ng mga panahong yon. Pagkatapos kong magsalita, si Emma naman ang sumunod. Pero this time ay medyo kinilabutan kami sa sinabi niya. Bago kasi siya nagsalita ay kita naming pumikit siya. Mamayang kaunti ay sandali siyang nangisay na para bang sinasapian siya. Tapos nung muli niyang idinilat ang kanyang mata, napansin ko kaagad na parang nag-dilate o lumaki yung itim niya sa mata. As in para siyang hindi normal na tao. At noong nagsalita na siya ay nagulat ako kasi iba na halos ang boses niya. Parang naging boses na siya ng dyablo. Sabihin na nating nilayo mo ang sanggol sa mundong mapanghusga. Pero gumawa ka pa din ng kamalian. Pumatay ka pa din ng sanggol na gusto lang maalagaan at mahalin ang kanyang mga magulang. Nagtagumpay ka nga pero konsensya mo ang kalaban mo. Gabi-gabi kang guguluhin ang mga iyak ng sanggol na hindi magpapatulog sa iyo. Pangalan mo ang tinatawag. Ikaw ang ina, pero ikaw ang kalaban niya. Pero papadudot kesa sa matakot. Tumawa pa ang mga kaklase ko. Agad na nilang sinabi na talo na si Emma kasi kung ano-ano ang sinasabi. Pati guro namin ay tumatawa na sa gilid noon pero ako ay kahit na alam kong panalo na ako sa debate. Pero hindi ko makuhang magsaya kasi ramdam ko talagang may mali kay Emma. Pero si Emma ay nakatingin lamang sa mga kaklase naming tumatawa. Yung tawa na may papalo pa sa mesa, mga exaggerated. Sasagot na sana ako noon sa sinabi ni Emma kaso'y sumingit ang guro namin. Uy Emma, nasa debate ka. Mga posibleng sagutan lang ang required, hindi mga kathang isip lamang. Walang multo. Sabay paypay uli ng guro namin na umiiling-iling. Pero lalo akong kinilabutan dahil may nakita akong itim na aurang bumalot kay Emma. Tapos ay parang nagaan yung maliit na bata na nakaupo sa balikat ng kaklase ko. Tumingin ako sa mga kaklase ko para tingnan kung nakikita rin nila ang nakikita ko pero mukhang hindi kasi patuloy pa sila sa pangaasar kay Emma noon. Ngunit itong si Emma ay nonchalant. Kalmado lamang siya at hindi naaasar. Pero yung mga mata niya ay parang may galit. Hanggang sa may folder na galing sa shelf namin ang lumipad. Hindi mo talaga masasabing hinangin.
dahil aircon ang room at nakasarado ang mga bintana. Yung lipad pa ng folder ay tumama na sa kabilang pader kung saan ay malapit sa pinto. Yung shelf nasa kaliwa namin at yung pinto ay nasa kanan. Masyadong malaki ang room kaya yung lipad ng folder ay parang may humagis talaga. Nagulat kami noon, Papa Dudut. Halos lahat ay natahimik. Hanggang sa lahat ng folder na nasa shelf ay nagsiliparan na. Takbuhan talaga kaming lahat papunta sa pintuan. Yung iba ay nadapa pa at halos lahat kami ay nagtutulakan makalabas lamang. Buti hindi katulad sa horror stories na nasasara ang pinto at nagpapatay sindi ang ilaw ang nangyari noon. Sobrang saya ko pa noon at isa ako sa maagang nakalabas ng pintuan bago pa yon malak ng kusa. Yung guro namin, siya yung huling lumabas ng room at naririnig pa namin siyang nagdarasal noon. Kinabukasan hindi pumasok si Emma. Dati normal lang sa amin yon dahil pala absent siyang tao. Pero noong araw na yon ay sobrang tuwa namin dahil wala siya. Madami ding umabsent dahil sa takot. Ilan lang kami sa room at halos tabi-tabi na kami at wala na kami sa seating arrangement dahil takot kaming may tumabi o mawala na lamang ang isa sa aming bigla. Na-report yon sa head ng school pero pinagdidiinan niyang hangin lamang yon. Siyempre kasiraan yon ng eskwelahan. Pinablas na lamang yung room namin para hindi na maparanoid ang mga estudyante. Hanggang sa pumasok na yung Filipino teacher namin. Natulala muna bago magkwento. Since siya daw ang huling lumabas noon ay nakita niya daw na may itim na batang nilalang. Para mukhang sanggol ang nakasampa sa balikat ni Emma. Tapos ay tinanong pa niya kami kung nakita namin yon. Sumagot naman ang hindi ang mga kaklase ko. Pero ako ay sinabi kong nakita ko. May sospecha ang guro namin na tiyanak yung nagpakita sa aming dalawa. Ako naman kahit ayaw ko maniwala pero hindi ko maitatanggi yung nakita ko. At nasa katinoan ang pag-iisip ko nang makita ko yon. Kaya masasabi kong totoo yung nakita ko sa balikat ni Emma. Samantala hindi na pumasok si Emma simula noon hanggang sa matapos ang school year. Hanggang sa nalaman ko na lamang mula sa isang kaklase ko. Nabiktima pala si Emma ng rape ng kanyang sariling ama at nabuntis siya nito. Pero sa pritang pinalaglag ito, noong mag-4 na buwan ang pagbubuntis ng kaklase ko. At yun nga, dahil sa nakita ko, ay biglang nagbago na ang pananaw ko pagdating sa usaping paranormal. At ilang buwan din ang lumipas bago ako naka-move on. Dumating ang moving up ceremony at natapos ko ang junior high school. Masayang masaya ako kasi 6 to 7 years na lang ang bubunuin ko para maabot ko ang aking pangarap at naging mabilis lang ang senior high school. The next thing I knew ay nasa college na ako taking BS Accountancy. First year college ako noong may naging boyfriend ako sa school. At after 1 month ay ginawa namin ang hindi dapat. Sinuko ko sa kanya ang aking virginity. 1 year later dahil naging normal na sa amin ang bagay na yun ay nabuntis ako ng boyfriend ko. And since no choice kami dahil bukod sa hindi pa kaya ng boyfriend ko na masustentuhan ako, masisira ang karir ko sa modeling kaya napagdesisyonan namin na magpa-abort ako. Ang masakit sa part ko ay umuwi ako sa bahay na hindi pa tapos yung abortion ko. Madaling araw around 2 AM noong finally ay lumabas sa tiyan ko yung fetus. It's hard, nagkalat ang dugo sa paligid at hindi ko nasunod ang instruction sa akin. Sa bowl ako napaupo na imbes na sa balde. Na-stuck yung fetus sa bowl so I need to clean everything while bleeding. Yes, dinurugo akong mag-isa doon sa kwarto.
Hindi ko tinignan yung bowl, basta hinawakan ko lamang yung fetus at nilagay ko sa isang box. Tapos naglinis ako ng aking kwarto at ng sarili ko. Kailangang hindi makahalata sina mama at papa sa ginawa ko. Hindi ko na hinintay na mag-umaga. Pumunta ako sa likod ng bahay namin, which is malawak na parang gubat. Nilibing ko ang fetus and then done. Pero Papa Dudut, makalipas lamang ng ilang araw ay nag-start akong makaramdam ng weird. Lumipat ako ng room kasi feeling ko ay hindi lang ako yung nasa kwarto. And madalas akong nagigising ng around 2 a.m. Minsan ay 5 days sunod-sunod. On and off din kami ng boyfriend ko. At every time na break kami ay lagi kong napapanaginipan lahat ng nangyari that night. Or kahit na hindi naman ay hindi ako makatulog at naaalala ko ang lahat. Sabi naman ng mga kapitbahay namin sa tapat daw ng bintana ng room ko dati ay may nakikita silang tumatakbong maliit na bata sa driveway. Tapos yung buong bahay namin nagsimula ng maging haunted. Sina mama at papa at mga kapatid ko ay may nararamdaman na silang mga kakaiba at nakakatakot tulad na lamang ng tumatakbong bata sa loob ng bahay. Wala namang bata sa bahay. Yung bunso kong kapatid is 12 years old na. Tapos kapag madaling araw ay may naririnig na kaming umiiyak na sanggol. Akala ng mga kapatid at ng mga magulang ko ay baka kapitbahay yon. Pero hindi ako kumbinsido kasi matandang mag-asawa na yung mga kapitbahay namin. I mean, hindi na sila magkakaanak. At sa pagkakaalam ko, isa lang ang anak nila at nasa Amerika pa, so walang chance na magkaroon sila ng apo na nakatira sa kanila. Then yun na nga po, Papa Dudut. Every time na ako lang ang mag-isa sa bahay, feeling ko ay laging may nakatingin sa akin or may kasama akong iba. Pero nagdarasal na lamang ako sa Panginoon para humingi ng tawad sa ginawa kong kasalanan sa anak ko. Kaso hindi sapat yon para patawarin ako ng Diyos sa kasalanan ko. Dahil simula nang magpalaglag ako, ay gabi-gabi akong binabangungot. Yung unang panaginip na natatandaan ko ay pagkaraan akong malaglagan ng bata. Nasa isang bahay daw ako na kung saan kami daw ang may-ari ng pagkalaki-laking bahay na yon. Ako lang ang nandun at yung mga kasama ko ay hindi ko kakilala o kamag-anak man lang. Pero nasa panaginip na yon ay parte ako ng pamilya nila. Yung bahay ay mayroong 4 na kwarto at may tanging isang room doon na laging nakasarado at never ko pang naabutang nakabukas ang pinto nito. But I know someone is behind that door na parang may tinatago sila. Sa ikalawang gabi ay napanaginipan ko na pumunta na ako doon sa room na sinasabi kong never na binubuksan. At nabuksan ko yon. Sa loob ng room ay may crib akong nakita at sa crib na yon ay may baby pa akong nakita. Ang laki ng mga mata niya at ang tambok ng pisngi. Tingin ko ay lalaki ito pero noong aalis na ako ng kwarto ay may something strange akong naramdaman. Na parang may nakatingin sa akin behind my back. But I ignore it at lumabas na ako. Sa ikatlong gabi ay muli akong nanaginip at naroon pa rin ako sa bahay na yon pero may caretakers na matandang babae na nangangalaga doon. At tinanong ko siya kung alam niya yung tungkol sa room na hindi nabubuksan. Sinabi niya na si Baby Francis daw yon at nananatiling nakasara yon dahil hindi ito pangkaraniwan na baby. Isa siyang cursed baby na tinatago doon upang hindi makapaminsala. Kinilabutan naman ako kasi kung sakaling magkakaroon ako ng anak sa tamang panahon ay Francis ang una kong ipapangalan kung lalaki ito. Alinsunod sa pangalan ng aking pinakamamahal na yumaong lolo na Amerikano sa mother side na si Lolo Francis.
Pagkatapos noon ay hindi ko na natatandaan pa ang mga panaginip ko kasi normal na ito. Kaya inakala ko na tapos na ang lahat. Pero pagkaraan ng isang buwan, sa gitna ng kababalaghang nangyayari sa bahay namin ay muli na naman akong nanaginip. May isang batang lalaki na pumunta sa room na yon at sa pinto na yon ay may siwang na pwede mong makita ang loob noon by placing our eyes at it. Nang makita ko yon ay nilapitan ko ito at biglang nilusot noong bata ang kamay niya. Tapos ay nagulat ako nang makita kong bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang nakatayong sanggol na lalaki. Malamang yun na si Baby Francis. Ngumiti ang bata sa akin habang nakita kong unti-unti siyang nagpapalit ng kulay ng balat niya at nagbago ang itsura nito. Dahil sa takot ay nagtatakbo ako palayo sa bukas na kwarto. Pero hinabol daw ako ng sanggol na isa palang tiyanak. Pero sa panaginip ko ay parang paikot-ikot lamang kami sa bahay at walang katapusan yon. Kaya pinilit kong gumising, Papa Dudut. Kaso hindi ko magawa at nanatili ako sa bangungot na yon. Mamayang kaunti ay naabutan na ako ng tiyanak at sinunggaban ako. Nanlaban ako at hinagis ko ang tiyanak na naganyong itim na pusa. Pagkatapos ay umalis ito papalayo sa akin, pero habang umaalis siya, naririnig ko ang pag-iyak ng sanggol. Mula noon, Papa Dudut, ay para na akong natutulala at nawawala sa sarili. Napabayaan ko na noon ang pag-aaral ko kaya bumagsak ako sa maraming subjects. At unti-unti ring nawala ang mga modeling projects ko dahil hindi ako nakakapag-commit. Nagalit pa sa akin yung handler ko dahil sa hindi ako nakadalo sa mahalagang modeling events. Pati sa shooting ng teleseryeng My Korean Jagya kung saan ay isa ko sa mga regular na extra. Napansin naman ng mga magulang ko ang pagiging balisa ko. Kaya inisip nila na baka na-stress na ako sa pag-aaral at modeling kaya nagpasya silang magbakasyon kami sa probinsya sa bahay ng isa ko pang lolo, si Lolo Penong. Papadudot pagating pa lamang namin sa probinsya, iba na ang pakiramdam ko. As in sobrang creepy. Pagdating pa namin noong gabi sa bahay ni Lolo ay agad kaming inayang kumain pero biglang namatay ang ilaw. Sabi ni Lolo may rotational brownout sa lugar nila at bandang 6:00 pa ng umaga magkakaroon. Kaya agad niyang inilawan ng mga rechargeable lamps at pagkatapos ay nagpatuloy kami sa pagkain ng hapunan. Pero Papa Dudut, habang kumakain na kami noon nang may marinig akong ingay galing sa labas. Di ko at hindi din nila ma-explain ang naririnig nila. May narinig kasi kaming parang iyak ng bata na parang pusa. Basta parang pinaghalo ang tunog niya. Imagine niyo na lang, basta nakakatakot. Ano yung pusa ba yun o bata? Tanong ng kapatid kong lalaki. Oo nga lo, ano po yun? Tanong ko naman. Kumain na kayo dyan, huwag ninyong pansinin yun. Sagot sa amin ng lolo namin. Pero Papa Dudut, sobrang nadidistract kami, minsan lalakas, minsan hihina. Every time na humihina, nakakahinga kami ng maluwag kasi akala namin noong panahon na yon malayo na siya. Sa 4 na sulok ng bahay naririnig namin siya, tapos pagdating niya sa may pinakapintuan namin ay doon siya humihina. Bakit humihina tapos ay lalakas? Tanong ko. Tumahimik kayo, may tiyanak sa labas. Pabulong pero may diin niyang sagot sa akin. Natakot kami sa sinabi ng lolo namin, maski sina mama at papa ay nagtinginan at parang hindi pa makuhang maniwala. Pagkatapos namang kumain ay agad na pinatulog ni lolo ang mga kapatid ko. Maliban sa akin at sa mga magulang ko ay sumunod naman ang mga kapatid ko at pumasok na sila sa designated room namin. Mamayang kaunti ay lumabas ulit ang panganay kong kapatid. Magpapa-load lang ako sa sari-sari store, sabi niya. Huwag kang lumabas,
pumasok ka, sigaw ng lolo ko. Dahil makulit ang kapatid ko ay nagpipilit pa din siyang umalis ng bahay. Mamayang kaunti may narinig ulit kaming iyak ng sanggol pero parang nasa malayo na ito. Nagets naming lahat na baka eto yung sinasabi ni lolo na tiyanak, kinabahan ako noon. Mahina naman ang iyak. Nasa malayo po yun, sagot ng kapatid ko. Pumasok ka! Sigaw ng lolo ko kaya wala siyang nagawa. Kapag malakas ang iyak, nasa malayo. Kapag mahina ay nasa malapit lang siya. Sabi ng lolo ko, natakot kami noon ng sobra, Papa Dudut. Kaya ang ginawa ng lolo ko nung malakas ang iyak ay agad naman siyang lumabas at naglagay ng gasera sa labas namin. Tapos ay nawala na lamang ang pag-iyak na yon basta. Mamayang kaunti ay bumalik si lolo para kausapin ako at ang mga magulang ko. Althea, nagdala ka ng tiyanak sa bahay. Seryosong wika ni Lolo Penong. Nagtinginan sina mama at papa pagkatapos ay tumingin sa akin. Nagpatuloy naman si lolo. May sumusunod sa iyong tiyanak kasi ikaw ang ina niya. Umaming ka sa akin na po. Nagpalaglag ka ba? Nagbuntis ka pero pina-abort mo, tama ba? Wika niya na may halong pagkontra. Tumingin ako kina mama at papa noon. Nakita kong naguguluhan sila sa sinabi ni lolo. Nung unay ayaw kong aminin sa kanila ang katotohanan kasi natatakot ako sa magiging reaksyon ni na mama at papa sa akin. Pero narinig kong muling lumayo ang pag-iyak ng sanggol sa labas. At yung pag-iyak nito ay may halong galit. Lalong magagalit sa iyo ang tiyanak sa labas kung hindi mo sasabihin sa amin ang katotohanan. Wika pa ni lolo. Sa puntong iyon ay napilitan akong umamin sa kanila. Sinabi kong nagpalaglag ako dahil makakasagabal yon sa pag-aaral ko at sa modeling career ko. At saka sinabi ko rin na natatakot ako sa galit ng mga magulang ko kapag nalaman nilang maaga akong nagpabuntis. Pero sa halip na magalit ay niyakap lamang ako ng mga magulang ko. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut. Sabi ko rin sa kanila na pinagsisisihan ko na pina-abort ko yung anak ko. Isinigaw ko rin para marinig ng tiyanak sa labas na nagsisisi nga ako. At humingi ako ng kapatawaran sa kanya. Hindi naman nagtagal ay nawala na ang pag-iyak ng sanggol. Sa puntong yon ay para akong nabunutan ng tinik kasi nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Pero hindi tumigil ang pagpaparamdam ng tiyanak sa akin. At katulad ng nangyari sa kaklase kong si Emma, feeling ko ay kabuntot ko na ang tiyanak dahil ako ang kanyang ina. Araw-gabi ay naririnig ko pa rin ang pag-iyak niya. At lalo akong nakukonsensya dahil doon. Lumipas sa mga taon, nakagraduate na rin po ako ng college at nagpatuloy ako sa modeling. Pero sa loob ng maraming taon ay hindi ako naging masaya sa buhay. Palagi akong umiiyak at humihingi ng kapatawaran sa Diyos at sa anak ko. Sa tingin po ninyo, ano ba ang dapat kong gawin para matigil na ang pananakot sa akin ng aking anak na tiyanak? Hindi pa ba sapat ang pagsisisi ko para makuha ko ang kapatawaran? Papa Dudut, hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko at sana'y mabasa nyo ito at mapili po ninyong itampok sa Papa Dudut YouTube channel. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat at ako po'y natutuwa na napapakinggan ko na rin po kayo sa Spotify. Lubos na gumagalang, Althea. May ilang bansa sa mundo ang legal po yung abortion. Katwiran ng mga babae nagsusulong nito ay may body, may rules. Pero sa ating mga Pilipino, dahil lumaki tayong relihiyoso at konserbatibo, ang aborsyon ay isang malaking pagkakasala. Dahil para sa atin ay maituturing itong pagpatay ng isang inosenteng sanggol at hindi natin kayang tanggapin ng legalization ng abortion dahil bilang Kristiyano. Naniniwala tayong sagrado ang buhay at regalo ito ng Panginoon. At nasa Biblia,
Isa sa mga utos ng Diyos ay huwag kang papatay ng iyong kapwa. Kaya kahit nauuso ngayon lalo na sa mga kabataan ang Western ideology, mas nangingibabaw pa rin ang paniniwala natin sa Diyos. Ang pag-ibig ay merong kaakibat na responsibilidad. Ang pagtatalik ay hindi lang basta sarap. Isa rin po itong hudyat. Nahanda ka na sa responsibilidad sa pagtatayo ng isang pamilya. Sa pagtatayo ng isang pamilya ay kailangan mo ng isang tamang kapasidad, emotionally o financially man. Hindi magtatagumpay ang isang pamilya kung ang mag-asawa ay parehong immature at hindi pa handa sa responsibilidad ng pamilya. Kaya sa mga nagmamahalan bago kayo mag-decide na mag-love making, alamin niyo muna ang inyong mga kakayahan. Alamin niyo ang inyong mga sarili kung handa na ba kayo sa mas mabigat na tungkulin. Kapag handa, edi sige lang. Pero kapag alam ninyong nasa alanganin kayo ay wag. Maging responsable kayo at isipin ninyo ang maaaring maging kahihinatnan ninyo sakaling gumawa kayo ng maling desisyon sa buhay. Ang dating Gian Gianna Vlogs ngayon po ay Papa Dudut Family na. Hanapin niyo po ito sa YouTube channel at mag-subscribe. Meron po tayong inihandang promo na kung saan ay pwede po kayong manalo sa panonood lamang po ng Papa Dudut Family YouTube channel. Abangan po ninyo ang mechanics sa channel na yon. Mag-subscribe din po kayo sa Kaistorya YouTube channel para naman sa mga iba pang mga nakakatakot na mga storya na aming tampok, narrated by Jason Steele. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.